Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Inyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Muli po, sinaanyayahan namin kayo dito sa susunod na 1 oras at kalahati ng masinsing pag-aaral sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At ngayong hapon, sinasamantala namin batiin, kinig sa Goodwill Townhomes 1, Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang sabi niya ganito, Dear Brother Eli, sumulat po ako dahil nais ko lamang sanang itanong kung sang-ayon po ba kayo na kung mananatiling walang kinaanibang church o kongregasyon na kay Kristo ang isang mananampalatayang Kristiyano, siya ay ligtas pa rin. Mayroon po kasi akong conviction na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas at hindi sa pagiging kaanib o miyembro ng isang church o iglesia. Sana po ay marinig namin ng inyong paliwanag ukol sa bagay na ito. Maraming salamat po. Gumagalang Enrico B. Lim ng Goodwill Townhomes 1, Bagbag, Novaliches, Quezon City. Panisabay nito ay isang liham pa rin ng ating natanggap. Ito po'y maraming nagpadala mula sa Rodolfo's Compound ng West Derrita, San Antonio, Zambales. Ang sabi ng sulat ay ganito, To Brother Eli Soriano, ayon po sa aming napakinggan sa inyo sa programang Ang Dating Daan, sinasabi mo na ikaw ay kaanib sa Iglesia ng Diyos at ang Iglesia na iyong kinaaniban ay ang Iglesia ng Diyos sa Judea kay Kristo Jesus. Ang tanong namin sa iyo ay ito, ang umani ba sa iglesia ay magiging iglesia na rin ba? Number 2, ang iglesia ba ay isang taong binanal ng Diyos o samahan ng mga taong makasalanan nagsisamba o gusaling sambahan o sa pamagat ng kanilang samahan? Number 3, nasaan ba ang Judea na kinaroroonan ng iglesia o saan sa lupain ng mundo, probinsya at bayan ito itinago at ililitaw muli sa ikauunawa at paniwala ng iyong tagapakinig. Number 4, ano ba ang gawain ng iglesia na kinikilalang katawan ni Kristo at ilan ba ang kaanib niya? Number 5, sino ba ang magtuturo ng salitang katotohanan sa ibig magpaturo at saan ang tagapagturo manggagaling at papaano siya naparito at makikilala ng tinuturuan niya? Bukod sa aming ipinadalang mga katanungan, maaari bang iyong basahin ang kalakip na sulat na ito sa isang nakapangingilabot na aming nabasa buhat sa nagpadala na nakikilala lamang sa isang Isaiah 46:11 at sa isang California preacher at kung ano naman ang para sa iyo. Ang umaasa sa iyong sagot at pagbasa sa nakalakip na umaanyaya sa iyong pagdalaw sa itaas na address na aming kinaroroonan anumang araw kayo ay pagkalooban ng Panginoon Diyos ng lubos na pag-alam tungo sa pagkakaisa sa lahat ng pinangakuan ng Panginoong Hesus sa kaligtasan ng kanyang muling pagparito. Gumagalang Romeo Corong, Lily Corong, Roger Corong, Marilu Corong, Jonathan Cabarreño tukol sa iglesia. Yung kanyang tanong dito ni Mr. Lim, sang-ayon ba raw tayo na isang tao manatili na lang walang kinaaniban na iglesia sapagkat ang kanya raw conviction ang kaligtasan ay nanggagaling sa pagtanggap kay Kristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Atin po sangguniin ng Biblia, mga kababayan, kung hindi na kailangan ng iglesia at ang kailangan ay tanggapin na lang si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Alam nyo, yun yung mga salita na yon, salita ng walang unawa sa Biblia. Masasabi nating walang malay sa Biblia. Hindi kailangan ng iglesia. At ang iglesia ang kailangan para maligtas tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Yun po, walang malay sa Biblia yon. Don't you know, lahat ng mga nakikinig ngayon, pastor, mga hindi pastor, mga pastor-pastoral, mga pastor ng kalabaw, pastor ng kabayo, kahit anong pastor, lahat ng mga taong nakikinig sa programang ito, hindi nyo ba alam na si Kristo mismo, iglesia? Sa Biblia po, si Kristo itinuturo na siya iglesia.
Pakinggan nyo sa unang Timoteo Kapitulo 3, at gusto kong basahin muna sa King James rendition of the Scriptures. Ganito ating mababasa sa chapter 3, verses 15 to 16. Ganito ang ating matutunghayan. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Ang sabi po doon sa Tagalog ay ganito, pakinggan nyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ngayon, yung sinasabi diyan na bahay ng Diyos, siyang iglesia ng Diyos na buhay, nasasaling yan ang sabi haligi at suhay. Doon sa nakararaming mga matatandang salin ang nakalagay ay haligi at saligan ng katotohanan. Kaya nga sa English ay the pillar and the ground or foundation of the truth. Yung iglesia ng Diyos na yon, which is the pillar and the foundation of the truth, ano ang sabi ng Biblia ron? Na siya ang wika ay walang pagtatalo. Tuloy. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman. Yaong nahayag sa laman. Ito palang tinutukoy na bahay ng Diyos dito, yun ang wika yung nahayag sa laman. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Doon sa English, great is the mystery of godliness. Ang tinutukoy dyan si Kristo, kapatid na Tapos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tapos tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sino ba yan? Hindi ba yan si Kristo? Ang ating pong Panginoon. Sa kapatid, si Kristo sa Biblia tinatawag na iglesia. Sapagkat yung iglesia, may isang kahulugan sa Biblia na bahay ng Diyos. Pagkatapos sasabihin mo, hindi na kailangan ng iglesia. Si Kristo mismo, iglesia. Sapagkat si Kristo ay bahay ng Diyos. Meron pa tayong pruweba sa Biblia na si Kristo ay bahay ng Diyos. Pakinggan nyo sa Juan, ganito naman ang pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama na nananahan sa akin ay siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. Nandun sa Juan yon na sa 14. Pakinggan nyo ang pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo. 14:10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Dito mapapansin nyo na si Kristo tahanan ng Diyos. Yung tahanan ng Diyos, ang simbolismo sa Biblia ng iglesia. Kaya yung iglesia, tahanan ng Diyos, templo ng Diyos yun. Kaya po, si Kristo mismo, kung siya'y tahanan ng Diyos, tinatawag siya ng Biblia na iglesia ng Diyos na buhay. Ayan ang dapat nating makita. Kaya po, yung magsabi na hindi kailangan ng iglesia, hindi niya alam, unknowingly, si Kristo yun, para niyang sinasampal yung kanya sarili, na hindi pala kailangan ng iglesia at si Kristo ay kailangan daw. Si Kristo nga, iglesia. Ngayon, meron pa pong ibang kahulugan ng iglesia sa Biblia bilang bahay ng Diyos. Sapagkat ang iglesia ay bahay ng Diyos, hindi lang si Kristo ang bahay ng Diyos na tinutukoy sa iglesia, kundi yun ding mga sumampalataya kay Kristo, matatawag ding bahay ng Diyos. Kaya sila rin ay tinatawag na iglesia. Pakinggan nyo sa 14:23 ni Juan pa rin, ganito naman ang ating mababasa. Yes, yung ating binasa kanina, 14:10, ngayon na may 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya iibigin ang aking Ama, at kami pasasa kaniya,
at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kita nyo, yung taong sumasampalataya kay Kristo, gagawin ng Diyos at ni Kristo na kanilang tahanan. Ang tahanan ng Diyos, yun nga ang iglesia. Pakinggan nyo, sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16, ganito ang ating mababasa. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Yung pong templo, yun nga yung tahanan At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. So mga kapatid, yung iglesia, yun ang templo ng Diyos. Ang kausap kasi rito yung iglesia ng Diyos sa Korinto Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:1. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa mga bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Dito, ang kausap po ni Pablo sa unang Korinto, yung mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ngayon, ang sabi niya dun sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto, hindi ba ganyo nalalaman na kayo, ang diferensya ho dun sa ibang bumabasa ng Biblia, pag nabasa yung kayo, isinasama niya agad yung sarili niya. Ang nagsasalita rito, yung apostol na si Pablo. And he is addressing the church of God which is in Corinth. At ang sabi ni San Pablo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto, hindi nyo ba nalalaman na kayo, yung mga iglesia sa Korinto, kayo ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito ay kayo. Sino yung kayo? Yun ang mga iglesyang nasa Korinto. Ayun. Kaya po, yung iglesia, yun ang tinatawag na templo o bahay ng Diyos. Ayan. Si Kristo pwedeng tawaging iglesia sapagkat siya ay bahay ng Diyos. Ang mga kaanib sa iglesia, ng una, tinatawag na bahay ng Diyos, kaya tinatawag sila na iglesia ng Diyos. Sapagkat ang kahulugan ng bahay ng Diyos sa Biblia, yun ang iglesia ng Diyos. Kaya po ngayon, ang tanong ngayon itong ating mga kaibigang maraming taga West Derrita, San Antonio, Zambales, ang umanib sa iglesia ay magiging iglesia na rin ba? Ang sagot ko po sa inyo, halimbawa, yung bahagi ng bahay, kasama sa bahay yun. Halimbawa, bintana ng bahay, hagdan ng bahay, kisame ng bahay, bubong ng bahay, asa ng bahay. Pagsama-samahin mo lahat yun, yun ang tinatawag na bahay. Hindi mo pwede sabihin yung kisame, bahay. Ha? Hindi mo rin pwede sabihin yung dingding bahay. Hindi mo rin pwede sabihin yung pundasyon bahay. Ha? Hindi mo pwede sabihin na yung bubong bahay, yung hagdanan bahay, yung bintana bahay, yung pinto bahay, hindi. Pero pag sinama-sama mo lahat yun, yun ang kinatawag na bahay. Ganon din po iglesia. Yung apostol, apostol yun. Yung propeta, propeta yun. Ha? Yung mga kaanib yun. Pero pag pinagsama-sama mo, yun lahat na yun, tinatawag na iglesia. Yan po ang aming sagot sa number 1 na tanong ng mga taga Rodolfo's Compound. Number 2, ang iglesia ba ay isang taong binanal ng Diyos o samahan ng mga taong makasalanan na nagsisamba o gusaling sambahan sa pamagat ng kanilang samahan? Alam niyo, yung iglesia, mayroon dalawang gamit yan sa ating lingwahe. Sa Ingles, sa Tagalog at sa Kastila, ginagamit sa dalawang pagkakataon niyang iglesia. Dinatawag yan doon sa gusali. Yung sa Ingles, tinatawag na church, yung gusali, ano? Pero ang tunay na kahulugan po ng iglesia sa Biblia, doon sa ecclesia na salitang Griego, yun po'y tinutukoy doon yung called out ones, mga tinawag ng Diyos, inilabas. May pinaglabasan. Yung mga inilabas sa sanlibutan, tinawag ng Diyos, yun ang tinatawag na kahulugan ng eklesiya sa salitang Griego.
Kaya po, tiyak na hindi gusali ito. Sa tunay na kahulugan, hindi gusali. Ito po yung mga tao. Mga tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan, mga taong makasalanan, binanal ng Diyos, pinagsama-sama, yung grupo ay naging isang grupo, yun po ang tinatawag na eklesiya sa interpretasyon ng Biblia. At yan naman po yung totoo. Sapagkat, ang tinatawag na iglesia sa Biblia, yung mga pinagsama-samang mga taong maglilingkod sa Diyos. Pakinggan nyo sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28. Ganito ating mababasa. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ano nilagay sa iglesia? Una-unay mga apostol. Anong kasunod? Ikalaway mga propeta. Tapos? Ikatloy mga guro. Tapos? Saka mga himala. Teka muna. Sabi ng mga charismatic, hindi na raw kailangan ng iglesia. Yung palang iglesia, binubuo ng mga apostol, propeta, guro, mga himala, etc. Hindi na raw kailangan ng iglesia. Di walang apostol yung mga yun, ano? Oh. Ano? Hindi na rin nila kailangan ng apostol. Hindi nila kailangan ng propeta. Hindi na rin nila kailangan ng guro. Abe, kung magpakilala sila, apostol. Ha? At kung magpakilala ay man of God at propeta, hindi na pala kailangan ng iglesia. Yung mga propeta at mga apostol, yun ay sama-samang sangkap ng iglesia. Hindi na kailangan ng iglesia. Ano kayo ngayon? Mga Judas? Ha? Mga Karyote? Ha? Mga kung ano-ano? Hindi na kailangan ng iglesia. Ang iglesia, binubuo ng mga apostol, mga propeta, mga batas, mga himala. Basahin natin uli. 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ayun, yan ang kabuuan ng iglesia. Pamamahala, iba't ibang wika, mga guro, mga apostol, mga pastor, etc., etc., etc. Yun lahat na yun, pag pinagsama-sama mo, yun po ang tinatawag sa Bibliang iglesia ng Diyos. Ngayon, hindi na raw kailangan ng iglesia. Huwag kayong kukuha ng apostol. Huwag niyo sasangkalanin si Apostol Pablo. Bahagi ng iglesia yun Halimbawa, pag sinabi mo, hindi na kailangan ng itlog. Kinuha mo yung balat. Nonsense ka. Sabi mo, hindi na kailangan ng itlog. Kinuha mo naman ng pula. Bahagi ng itlog yung pula Bahagi ng itlog yung puti. Tapos sabi mo, hindi na kailangan ng itlog. Kailangan. Dahil yung puting kinuha mo, bahagi ng itlog yon. Yung pulang kinuha mo, bahagi ng itlog yon. Yung balat na kinuha mo, bahagi ng itlog yon. Pag sinabi hindi kailangan ng itlog, tapon mo na lahat. Di ba? Ganon din naman. Sabi mo, hindi kailangan ng iglesia. Tapos may apostol ka. Samantalang yung iglesia, yung apostol bahagi yun ng iglesia. Kaya maraming pastor ngayon, nonsense Oo. Walang sentido common. At wala rin sentidong hindi common. Ha? Wala lang common, wala pang hindi common na sentido. Kasi, kung puro sentido common, maliligaw ka naman Kailangan, ang tao, kung minsan, inia-apply mo yung sentido common under the guidance of the sentido ng Biblia. Ha? Yung iba, wala nang sentido common, wala pang sentido uncommon. Bakit? Wala sa Biblia yung sinasabi Labag pa sa Biblia. Yun po ang masasabi ko sa inyo. Ngayon, yung isa pang tanong, nasaan ba yung Judea na kinaroroonan ng iglesia? Alam nyo, yung Judea, isang lupain nyo nung araw sa Palestina. Yun mga bulubundukin doon sa Judea. Yung Judea na yun, isang probinsya yan doon sa Palestina nung araw. Ngayon po, hanggang ngayon, nandun pa rin yun. Di pa naman pinapalubog yan Hindi kagaya ng Sodom at Gomora, kahit saan mo hanapin sa mapa, wala na dahil ginunaw nga ng Diyos yung Sodom at Gomora Pero yung Judea, andun pa rin yun. Maaaring pinalitan na lang yung mga pangalan ng mga lugar doon. Pero andun pa rin yun. Yan ang ating masasabi. Pero wala rin sa Pilipinas yan. Ngayon, yung mga nagsasabing yung daw Judea at Jerusalem nasa Pilipinas, malaking hotopak doon. Yung daw Pilipinas, nandito raw yung Jerusalem. Sino nagsabi sa inyong saan nyo kinuha ang heolohiya? Bahala na nga sila. Malaki topak basta nung mga nagsasabing nandito na yung Jerusalem sa Pilipinas. At ang mangyayari pang lalong malaking topak, magtatayo raw sila rito sa Pilipinas ng bagong Jerusalem. Alam niyo sa Biblia, yung bagong Jerusalem, wala sa lupa yun Nandun yun sa langit, sa Diyos. Sukat itatayo raw dito sa lupa, di masasabi natin may mga topak yun, Ngayon, kung ano ang kahulugan ng topak, ako na lang ang nakakaalam nun. Di ba,
Ngayon, pag pinakahuluganan mo yung topak, ikaw sasaluhin mo yung sinabi ko. Wala naman ako sinasabing pangalan. Sasaluhin mo, bahala ka na. Catcher ka pala eh. Lahat ng sabihin ko ritong, kaya mo siguro sinasalo, nasa sayo talaga. Di ba ganun lang naman yan, kapatid na Joseph? But I have the right to say what I believe. Yun ang aking paniniwala. It is contained in the Bill of Rights of our Constitution that a person, a Filipino, has the right to freedom of expression, belief, and religion. Ang paniwala ko, ang magsasabing yung bagong Jerusalem ay nasa Pilipinas, may topak yun. Pakinggan nyo kung gaano kalaki topak nun. Dito sa Apokalipsis 21, ganito ang ating mababasa sa 21, 1 hanggang 2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nakakandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Saan mang gagaling yung bagong Jerusalem, kapatid na Joseph? Sabi po dito, nananaog mula sa langit Buhat sa Diyos. Buhat sa Diyos. Wala sa Sambales. Wala po. Kaya ako naman sinabing wala sa Sambales, kasi ito nagpadala ng sulat, mga taga San Antonio, Sambales. Siguro po, hindi rin nila makita sa Sambales, kaya nagtanong sila. Oo, kaya sila nagtatanong. Kaya binabati ko sila lahat, yung mga Kurong, Posadas, Josay, Barte, Ibanez, Egas, Liamson, Tagoon, Pen, Digamo, Cabareño, ng mga San Antonio, Sambales. Magandang hapon sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ngayon, dito ang isa pa nilang tanong ano ba ang mga gawain sa iglesia na kinikilalang katawan ni Kristo? Alam nyo, sa iglesia maraming gawain. Pakinggan nyo pagkatapos po ng ating pagbibigay daan sa ating himpilan. Ano mga gawain ng iglesia? Yung po'y nasa Roma, Kapitulo 12, versikulo 4. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Yan po ang mga gawain sa iglesia. Ang sabi ni San Pablo, sa isang katawan, meron tayong maraming mga sangkap, pero hindi pare-pareho ang gawain. Gayon din naman tayo, marami, iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. May mga kaloob na nagkakaiba-iba. Kung ministeryo, gamitin ng wika natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Sabi sa mga kapatid, yung ministeryo, bahagi ng iglesia yon, bahagi ng katawan yon. Kaya yung mga nagtayo ngayon ng samahan, tinatawag nila kanila ministry. Incomplete yon. Talagang kulang yon. Hindi tama sa Biblia yon. Because yung ministries, different ministries, bahagi yun ng isang iglesia. Ang itinayo mo ministry lang, sa makatid, nagtayo ka ng kumbaga sa isang bahay, nagtayo ka 2 haligi. Parang bahay ng kalapate, kaya mabuhay. Ministry lang tinayo mo Sa iglesia, kasama yung ministeryo. Kung ministeryo ka, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nagkakawang gawa, magsaya. Yan po ang mga functions sa loob ng iglesia ang sinasabi sa Biblia. Ngayon, dito sa tanong na kung kami raw ba'y umanib sa iglesia ng Diyos, na aming sinasabing inaniba namin yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, yung nasa 2:14 ng unang Tesalonica. Kami raw huba, paano raw kami natanggap dito sa iglesyang ito? Alam nyo, ito, matagal ng issue ito. Ewan ko kung nagbobobobobohan lang yung ibang mga tumututol sa atin, o kung talagang bobo nga, Kasi ganito Di umanib ka.
Hinahanapan tayo ng credentials ngayon, ng papeles, kung sino roon tumanggap sa atin dahil wala na raw buhay na apostol. Palagay mo na, patay na yung mga apostol, patay na rin ang mga unang Kristiyano. Pero buhay naman ng Diyos Ang tumatanggap naman ng pag-anib mo, ang Diyos Pakinggan nyo sa Gawa 10:34, ganito ang pangusap ni San Pedro. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Kanya. Doon po sa ibang mga salin ang nakalagay, katanggap-tanggap. Diyan ang nakalagay, kalugod-lugod. I will read it in the King James rendition. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is acceptable unto him. Di tinatanggap ng Diyos. Sino? Siya na may takot sa Diyos. Gumagawa ng katwiran. Ang ebidensyang tinanggap kami ng Diyos, may takot kami sa Diyos, ginagawa namin yung katwiran ng Diyos. Hindi naman kami gumagawa ng katwirang pansarili. Pakinggan niyo ang pangungusap ni San Pablo. Maraming iglesia ngayon ang ginagawang katwiran pansarili. Si Pablo, pakinggan niyo kung paano siya kung gumawa ng katwiran. Sa Filipos Kapitulo 3, ganito ang mababasa natin sa versikulo 9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag yan, mga kababayan. Ako ang wika'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. O sinong pastor ngayon sa panahon nating makakapagsabi na meron kaming katwirang aming sarili? Bawal sa amin ng uminom ng nakakalasing. Yung ba katwiran natin sarili, kaone? Hindi po. Wala. Meron akong kilalang oni. Kahit Sambarilis daw na alak. Basta wag ka lang malalasing, uubra. Talagang laseng yung gano'n. Pero, yung katwirang nasa Biblia, mga kababayan, sabi ni San Pablo, wala kaming katwirang ganang aming sarili. Kung halimbawa, pinipigil namin ng mga miyembro sa pag-inom ng nakakalasing, yung mga intoxicating drinks and liquors, yan po nasa katwiran ni Kristo. Kung pinipigil namin sila sa paninigarilyo, nasa katwiran ni Kristo yan. Kung pinipigil namin sila sa sugal, nasa katwiran ni Kristo yan. Hindi katwirang aming sarili. Yan po ang aming garantiya na dito sa aming pagsasama-sama, kung kami ay umanib dun sa nasa Biblia, ang pinaiiral namin yung nasa Biblia at hindi yung katwiran ng aming mga sarili. So much for that, atin pong balikan ng ibang mga liham. Ito po ay mula naman sa isang tagapakinig natin sa Jade Lane, Cristamar Village, Antipolo, Rizal. At ang kanya pong tanong ay ganito, to Brother Eli. Brother Eli, pakipaliwanag po, bakit ang mga tao sa mundo may iba't ibang lahi, kulay, laki, samantalang iisa lang ang magulang na ating pinanggalingan, si Adan at si Eva lamang? Faithfully yours, Delia Navales ng Cristamar Village, Antipolo, Rizal. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Delia, totoo naman na lahat ng mga tao galing lang sa iisang parent, si Adan at saka si Eva. Ang totoo, ang lahat ng tao galing lang sa isa, pati si Eva galing din kay Adan Ngayon, bakit magkakaiba ng kulay, lahi, laki, taas, itsura ng balat, kulay ng buhok? Ba't magkakaiba? Siyempre, sa katagalan na ng panahon ang mga tao influenced by the environment, influenced by their customs, traditions. Nakakaiba ng itsura yan Halimbawa, sanayin mo na lagi ka nakasimangot. Pag hindi ka umukha mo, lagi simangot di ba Sanayin mo na ikaw lagi na lang pera nasa isip mo. Magmumukhang piso ka. Hindi ba? Ganun Pagka ang tao nasasanay dun sa mga bagay na ang laki nasasanayan niya. Kagaya ng ganito, dito lang sa Pilipinas, hindi kayo magtataka. Pag paumanhinan ako ng mga taga-Kainta, pagpunta mo sa Kainta, karamihan sa tao ron, kayo mangging kaligatan. Bakit? Kasi mainit sa Kainta Hindi kagaya sa Lubao. Pagpunta ka sa Lubao, marami mapuputing dalaga ron. Magaganda ang dalaga ron.
hindi masyadong maitim. Pero sa Kainta, talagang marami nun maiitim sa katutubo ng mga taga-Kainta. Eh kasi, yung masyadong exposure to the sun, nakakaitim yan eh. Pakinggan nyo sa awit ng mga awit 1:6. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagkat sinunog ako ng araw. Ayun, huwag nyo ikakong masdan. Sapagkat ako'y kayumanggi, sinunog ako ng araw. The rays of the sun produces tan on our skin. Oh, nagtatan. Kaya yung tan, yun na nag-iitim doon. Yun na nag-brown, nag-iitim. Kaya ang tao, laging exposed sa araw, natural, ang ma-develop na skin sa kanya, maitim. O, tinan niyo yung mga taga-Finland. Sa Finland at saka yung mga taga-Antarctica, yung mga taga-Alaska, nabibihirang masikatan ng araw. Kaya puputi. Kagaya ni Arnie Kuusela Ilario, na isang taga-Finland yata siya, maputing-maputi. O, pero pagka ang mga tao ay taga roon sa equator, yung tinatawag na lugar ng mundo na malapit ang sa araw, eh maiitim ang tao nun. Tinan mo yung mga kababayan ni Kaoni sa Africa, hindi ba, no? Hindi ba, oh. Hindi ba, no, kapatid na Joseph? Asan ba si kapatid na Mel? Yun, mga taga-Africa rin yung mga yan eh, maiitim sila dahil nandun sila sa araw. Yun namang taas ng tao, laki ng tao, conforme rin yan sa environment, conforme rin sa kinakain. Merong isang tribu sa Africa, ang mga babae ron, ang karangalan nila, yung mataas na mataas ang leeg nila. Kaya sila, mga nagdadalaga pa lang, pinapalibutan na ng kapir dito. Tinatalian niya nung tansong ganyang kalalaki, pinahahabang mabuti yung kanilang leeg. Kaya may tribu ron ng mga babae, lalo na yung mayayamang babae, mahaba ang leeg, parang ostrich. Oh. Kaya yung anyo ng tao, kuminsan kumukonforme rin sa tradisyon, sa kultura, at sa kanyang environment, pati na sa kanyang kinakain. Tingnan ninyo, ang ayon sa statistics, before World War II, and that was 1932 o 39, bago mag-1939, ang mga Hapon, ang kanilang average height is 5 feet. Ha? 5 footer ang karamihan sa Hapon. Mababa ang Hapones. Nung mai-introduce sa kanila yung Western civilization and culture, ang nangyari, ang mga Hapon ngayon, matataas na. Mahigit na sa 5 ang kanilang average height. Bakit? Natuto na po silang kumain ng tinapay. Ang tinapay po ay may sustansyang nakakapagpataas na wala sa bigas. Kaya yung karamihang kumakain ng bigas, medyo mabababang tao yan, kagaya ng mga Pilipino. Pero yung kumakain ng kanin at kumakain ng tinapay, kung may sustansya sa tinapay na nakapagpapataas sa tao, yung mga kumakain ng tinapay matataas, gaya ng mga Aliman, mga Amerikano, mga English. O, kita nyo. Kaya po, may epekto sa ating mga outward look, yung ating panlabas na kaanyuan, yung ating tinitirhan, yung ating mga kaugalian. Tinanin niyo yung mga Bombay. Palibasa, mahilig sa sili, namumula. Di ba, no? Tinanin niyo yung mga taga-Baguio, yung mga Igorot, mamula-mula ang kutis dahil naman dun sa kanilang temperatura sa Baguio. Ganon ang aming masasabi sa inyo. Pero wala pong duda, lahat ng tao galing po sa isang magulang. Ngayon, ba't nga nagkaiba-iba na itsura? Simple lang. Simple lang, kapatid na Joseph. Isang pamilya lang, hindi na masyadong malayo. Yung pamilya. Sa isang pamilya, hindi naman nasalisihan yung nanay. May maitim, may maputing anak. Sa amin po. Oo, si Joseph. Ito, medyo maputi. Yung isang kapatid niya, maitim. Oh. Hindi rin sila magkakamuka. Pero magkakapatid sila. Di lalo naman yung mga iba-ibang tao ng lahi na sa buong mundo, hindi nga magkakamuka. Kasi din mismo sa isang pamilya, minsan di naman magkakamuka lumalabas na anak eh. Hindi naman puro carbon copy nung ama at nung ina. Meron ang pangit nung ama, maganda yung anak eh, di ba, no? Meron naman pangit naman nung anak, ang ganda naman nung ina. Yun eh, nakuha naman siguro doon sa mga unang lahi nila, no? Ganyan po yan. Pero huwag kayong magduda, sapagkat talagang iisa lang ang pinanggalingan ng tao. Pakinggan niyo sa isang talata ng Henesis. Ganito ang ating mababasa tungkol kay Eva. Ito. Ha? 3:20 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nangabubuhay. Ano po ang kahulugan ng Eva? Siyang ina ng lahat ng nangabubuhay.
Wala hong tao sa mundo na hindi galing kay Eva. Kay ikaw ay lalaki, kay ikaw ay babae, kay bakla ka, kay tomboy ka, galing ka kay Eva. Ayan. O, pakinggan nyo. Hindi naman bakla yung tatay. Hindi naman tomboy yung nanay. Ba't nagkaanak ng tomboy? Ba't nagkaanak ng bakla? Aba, mayroon daw umaatake sa atin. Tayo raw mali na sabihin lahat ng tao galing sa Diyos. Siyempre, lahat ng tao galing kay Eva ang gumawa kay Eva ay ang Diyos. Di lahat ng tao galing sa Diyos. Kaya gusto kong pagtuunan. Meron ako naalala sa bakla. Oo. Dahil yun daw bakla at mga tombo, hindi raw sa Diyos nang galing yon. Galing lahat sa Diyos kung lahat ng espiritu, galing nga sa Diyos Pati nga yung espiritu ng mga demonyo Sa Diyos nag-umpisa yun Kaya lang sila naging demonyo kasi sila ay nagpakasama. Pero originally, sila ay galing sa Diyos. Ayan. Kaya ang Diyos tinatawag na ama ng mga espiritu. Lahat ng espiritu galing sa Kanya Pati si Satanas galing sa Kanya Kaya lang nagpakasama si Satanas. Pakita natin sa ating TV screen. Sa isang talata ng... Oo. Bukod dito tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Ayon. Ang Diyos tinatawag na Father of Spirits. Kaya ang lahat ng mga espiritu, ang lahat ng kapangyarihan galing sa Diyos. Pagkatapos sasabihin natin, yung mga tomboy, yung mga bakla, hindi galing sa Diyos. Saan pa nang galing yun? Galing din sa Diyos yun. Kaya nga pwede rin maligtas yung tomboy at bakla Di ba? Pwedeng maligtas yun. Pakinggan nyo kung ang paraan para maligtas yun. Sa unang Korinto 6 at 9, ganito ating mababasa. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalon niya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo. Nyo, yung mga unang Kristiyano sa Korinto, may mga bakla ron. Ganyan ang ilan sa inyo, ang wika ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Ngunit, binanal na kayo, inaring ganap na kayo, hinugasan na kayo. Sa mga kapatid, para maligtas, mahugasan, banalin at ariing ganap. They must be justified by the justification of the blood of our Lord Jesus Christ. Yung sanctifying power of the blood of our Lord Jesus Christ can sanctify any kind of person on earth, whether he is a lesbian, whether he is a tomboy or bakla or silahis or magnanakaw or bobo or pating bobo. Pati lahat ng bobo. Yung bobo sa Biblia. Pwedeng maligtas lahat ng tao basta't ikaw lang ay makaalam ng katwiran ng Diyos at masakop ka ng dugong pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, saan ho hinango ang Biblia? Mula kay Mr. Turalda ng Makati. Saan ho hinango ang Biblia? Ano ibig sabihin ng Biblia? Sino po ang gumawa ng Biblia? Alam niyo po ang Biblia, hindi naman salitang Tagalog yung salitang Biblia. Yung po salitang Biblia ay salitang Griego. Yun po'y plural ng salitang Biblion. Ang kahulugan po ng Biblion na singular ng Biblia, ang ibig sabihin ng Biblion, munting aklat o munting lulon. Kasi po nung araw, yung mga aklat nung araw, hindi naman kagaya nito na printed books Nung araw, ang mga aklat, ganito, yung nakalulun na ganun, yung mga scrolls, Yun po ang tinatawag na Biblion, yung isang lulon ng aklat. Biblion yun. Ngayon, kung itong Biblia po, pinagsama-sama ay 66 na lulon, 66 na individual na aklat, kaya po, imbis na Biblion, ang tinawag Biblia, plural ng salitang Biblion. Gaya rin naman ng bacterium, singular, ang bakterya, ang plural. Di ba? Referendum, singular, referenda, plural. Ganon din naman, Biblion, Biblios, Biblia ang plural. Yun po ang kahulugan sa salitang Biblia. Sino ang gumawa ng Biblia? Ang Diyos po ang author ng Biblia. Sapagkat ang mga salitang nakasulat sa Biblia, mga salitang buhat sa Diyos.
ang patunay na ang nakasulat sa Biblia ay salitang buhat sa Diyos, yun pong nasa Deuteronomio, Kapitulo 18 at versikulo 21. Pakinggan niyo ang sinasabi. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Alin po ang salita ng Panginoon? Pag hindi ka nangyayari, hindi salita ng Panginoon. Huwag mong kakatakutan siya. Kaya po ang pruweba ng isang bagay na sinalita ng Diyos, nangyayari. At ang Biblia po'y punong-puno ng salita ng Diyos na nang sabihin eh hindi pa nangyayari, pero pagkatapos ay nakikita nating nangyayari. The proof that the Bible belongs to God, that the words in the Bible belongs to God, eh yung pangyayari ng mga salitang sinalita niya sa Biblia. Yan po. At sa Diyos galing ang Biblia. Sino ang gumawa? Ang Diyos. Gumamit lang po siya ng kasangkapan. Meron siya mga penmen na kinasangkapan, tagasulat, iba-ibang klaseng tao. 4 na po halos ang sumulat sa Biblia. Meron pong mangingisda, may arkitekto, meron pong mandirigma, may general, may abogado, may hari, iba't ibang klase ng taong ginamit sa pagsulat ng Biblia sa loob ng 1,600 taon na buo ang pagsulat sa Biblia. Bigyan muna po natin ng daan ng ating himpilan. Meron bang mababasa sa Biblia? Ikaw pumuna at ikaw humatol. Alam mo, sa Biblia, punong-puno ng mga pagtuturo ang Diyos sa isang mangangaral. Pakinggan nyo sa isang talata ni San Juan, ganito ang sabi ng ating Panginoon sa 7:24 ni Juan. Ganito nakasulat. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayun. Bawal sa atin ang humatol ng ayon sa anyo. Pero ang utos ay humatol ang wika kayo ng matuwid na paghatol. Kaya nga si Pablo, humatol siya sa mga gumagawa ng mali sa kanyang panahon. Pakinggan nyo sa unang Korinto, Kapitulo 5, at ang versikulo ay 5. Upang ang ganyan ay ibigay 5:3. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin niyang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Kita mo, humahatol si San Pablo sa mali na ginagawa ng iba. Kaya, yung salita ni Cristo 7:24 ng Juan, humatol kayo ng matuwid na paghatol, ginawa yon ng ating ng mga apostol, kagaya ni San Pablo. Ngayon, meron na ikang nababasa sa Biblia, wag hahatol Meron nga, nasa Mateo 7. Pero, ang hindi pinahahatol dito, yung mapagpaimbabaw. Basahin natin ang talata, kapatid na Joseph. 7:1, patuloy. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Sino itong pinagbabawalang humatol at sumukat? Sa 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O papaanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Kung magkagay makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Anong sabi? Pagka may tahilan ka sa mata, bawal kang kumutingting ng mata ng may mata. Baka lalo mong madisgrasya, di ba, no? Pero, meron kang karapatang linisin ang puwing sa mata ng kapatid mo pag naalis mo na yung tahilan sa mata mo. Kaya sabi ni Kristo, ikaw na mapagpaimbabaw, aalis-alis ka ng puwing ng iba, yung tahilan nasa sarili mong mata. Hahatol-hatol ka, ikaw man pwede ka ring hatulan. Susukat-sukat ka, yung ipinanunukat mo, maisusukat din sa'yo. Halimbawa, sabi ko, bawal ang mangalo niya, ako'y nangangalo niya. Paano ngayon yun? Kagaya nung pastor na galing sa Amerika, kunyari, nagtuturong Kristyanismo, 48 asawa. Kristyanismo ba yon? Saan sa kredo ng Kristyanismo na pinahintulutan ni Kristo na ang kanyang mga mangaral ay mag-asawa ng 48? Hindi ba malaking kawalanghyan ang sasabihin mo, magpapanggap ka, pastor ka ng Kristo tapos 48 ang asawa mo? O, paano ka ngayong hahatol doon sa mga kalunyero? Paano mong sasabihin yung sinabi ng Diyos na ang nangangalon niya, hindi ko sinugo? Sabi ng Diyos sa Jeremias,
ang nangangalon niya, hindi ko sinugo. Kaya hahatol ako ngayon. Ano ang hatol ko? Sabi po ng Diyos, ang nangangalon niya, hindi niya sinugo. Oh. Maliwanag ba yun o hindi? Nasa Jeremias, Kapitulo 21. Jeremias 23:21. Sabi ng Diyos, ang nangangalo niya, hindi niya sinugo. O kung kukunin ko ngayon yung salita ng Diyos, may nakita akong pastor, nangangalo niya. Sasabihin ko ngayon, sabi mo, sugo ka. Nangangalo niya ka pala. O sabi ng Diyos, ang nangangalo niya, hindi ko sinugo. O di ilalapat ko sa'yo yung hatol ng Diyos. Mali ba ako noon? May napakabobo naman nung magsabing mali ako noon. Inilalapat ko lang yung hatol ng Diyos. Na ang sabi ng Diyos, ang nangangalo niya, hindi niya sinugo. Pakinggan niyo basahin natin. Sa 14,21. 23:14,21 ni Jeremias. Sa mga propeta ng Jerusalem naman, ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Alin yun? Sila'y nangangalo niya. Sa 21, hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Kita nyo? Yung mga nangangalo niya na yon, hindi ko sinugo. Kaya yung mga pastor dyan nagsasabi, sugo raw sila ng Diyos. Mga kalunyero, maraming chicks, 48 asawa. Paano yun? Yung ba sinugo? Hahatulan ko ngayon sila. Ano ihahatol ko? Sabi ni Kristo, humatol kayo ng matwid na paghatol. Matwid ba ang paghatol ko? Matwid, sapagkat kinuha ko sa salita ng Diyos sa Biblia, lahat ng pastor na kalunyero, hindi sinugo. Tama o hindi? Tama po. Si Solomon ba ngayon? Sasabihin mong maliligtas? Nangalon niya. Yan ang sinasabi ko. Sasabihin mo ba naligtas si Solomon? Nangalon niya. Kaya yung pastor na nagsasabi, mga ngaral na nagsasabi, si Solomon dahil maraming sinulat sa Biblia, naligtas. Marami lang palang sinulat si Solomon, ligtas na. Hindi naman batayan yung sinulat mo para ligtas ka. Ba't si Adan dahil pinanganak? Kasama kang pinanganak ni Eva at ni Adan, ligtas ba si Adan? Hindi yun ang batayan ng kaligtasan. Ang batayan ng kaligtasan, yung pagsunod sa Ama na nasa langit. Hindi sumunod si Solomon Nagalit nga ang Diyos sa kanya Tapos sabi mo, ligtas pa. Basta tandaan nyo, lahat ng kalunyero. 48. Biro mo yun. Hindi mo masasabing nabigla lang yun. Hindi bali kung isa lang, baka sabihin mo, nabigla, pwede pa. Baka mapatawad, kapatid, isang beses lang naman, saka isa lang. Nabigla lang ako, baka mapaniwala mo ako. Pero pag nakapito ka, hindi nakabiglaanan yun. Pambibigla na yun. Di ba, no? Masasabihin mo ngayon, ligtas pang... 48 Kristiyano ka, 48 asawa mo. Hindi ba? Muslim, 4 lang ang asawa, 5 Ikaw naman, Kristiyano, 48 asawa. Sino ba yan? Taga-Amerika yan, kinikilala rin sa Pilipinas yan. Kaya kayo mga Pilipino kay paloloko. Ngayon, sasabihin, bawal daw humatol. Ba't kung di iyahatol, nasa Biblia yun? Kaya nga ginawa ang kasulatan para ipune. Tingnan ninyo ang kasulatan, ang layo ng pagkakasulat. Ikalawang Timoteo 3:16-17. Sapagkat lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, kita nyo? Sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Bakit po isinulat ang kasulatan? Pakikinabangan ng kasulatang ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Paano kang sasaway kung di mo pupunahin? Paano kang sasansala kung di mo ibubulgar yung mali? Itong mga maraming Pilipino ngayon, nakuha nyo ata sa Amerikano na laging nakangiti. Niloloko na, nakangiti pa. Huwag kayong paluloko, mga kababayan Pilipino. Matagal na tayong niloloko. Ayaw nyo pa bang umalis sa panluloko ng mga tao? Ngayon, eto pa isa. Sabi ni Almeida, si Brother Soriano ay sugong tagabasa ni Satanas sa huling panahon. Totoo po ba ito at kayo raw po ay kulto? Kung maliwanagan ako, sasapi ako sa inyo. Sabi ni Inar Magat ng Santa Cruz, Manila. Alam mo kapatid na Inar, kung talagang ito ang pangalan mo, ng Santa Cruz, kung sabihin ni Ginoong Almeida na ako ay sugong tagabasa ni Satanas, mali yung sinasabi niya. Dahil si Satanas, kung magbasa, mali. Ako naman, kung magbasa, tama Hindi ba? Si Satanas, kung basahin niya Biblia, mali. At hindi niya ipinakikita yung buong turo sa Biblia. Kagaya nitong ginawa ni Satanas nang basahin niya ang Biblia. Eto. At sa kanya sinabi, sa Mateo Kapitulo 4, talatang 6 po. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat,
Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Makita nyo. Sabi ng Bibliang nakasulat, magbibili ng Diyos sa mga anghel tungkol kay Kristo. Bekarato-rato ni Satanas o kung ikaw ay kaanak ng Diyos, magpatihulog ka. Ha? Sadyain mong magpatihulog. Sumagot si Kristo. Nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Panunukso sa Diyos yun, na kung mo may bilin siya, magpapatihulog ka. Dahil sabi ng Diyos iingatan din lang naman ako. Magpapatihulog ako. Sabi ng Diyos iingatan niya ako Kaya magmamaneho ko ng 120 kurbada. Ha? Ganun ba? Panunukso sa Diyos yun. Madidisgrasya ka nga. Bakit? Tinutukso mo ang Diyos Kung mo ba iingatan ka niya magre-reckless driving ka naman. Wala kang pagmamahal sa kapwa mo nun. Ganun ang ginagawa ng demonyo. Pag ginagamit ang Biblia, iniintensyon na sadyain yung bagay na hindi naman dapat gawin. Ganun ang demonyo. Kami hindi naman ganun Kaya paniniwala lang ni Ginoong Almeida yon na ako'y sugon tagabasa ni Satanas. Ngayon, siya naman ang masasabi ko, sa isang linggo ko na lang sasabihin. Ngayon, tayo raw ba'y kulto? Hindi kami kulto. Alam nyo ba ibig sabihin ng kulto? Siguro yung nagsasabing kami kulto, hindi nila naintindihan ang kahulugan ng kulto. Siguro mag-aral muna kayo ng kahulugan ng salita. Ano ba ang kulto? Intayin nyo. Sa Lunes kung loloobin ng Diyos, yan ang aking itatapik sa pasimula ng ating first half of our program o first third of our program. First 30 minutes. First 30 minutes. Ang itatapik natin, kulto. Ano ba ang kulto? Ano ang kahulugan ng kulto ayon sa Biblia? Ito, isang follow-up question. Name withheld upon request, siya raw ay isang Christian. Mali yata ang sabi ni Mr. Soriano na dahil sa lugar ay nagkakaiba-iba ang itsura at kulay ng tao. Bakit ang mga negro sa Amerika maitim pa rin? Paki-explain lang po ng mabuti. Para dito sa ating nag-follow up, ganito yun. Hindi ko naman sinabing lugar lang. Ang sabi ko, lugar, kultura, kinakain, circumstances. Yan ang mga nagiging contributing factor para ang isang itsura ng tao ay ma-develop. Ngayon, bakit yung mga negro sa Amerika, negro pa rin? Alam mo, ang genetic factors ng tao, yung genes. Alam nyo yung genes, alam ng doktor yun, pero ng mga ordinaryong taong kagaya natin, di natin masyadong alam yun. Kaya ako nahihirapang mag-explain Yung genes po, yun ay mga pattern ng ating pagkatao. Halimbawa, ang tatay ni Kaoni, ang mata pag ganon, marereflect sa gene, dun sa similya, nung tatay niya, marereflect yung ganong mata. Kaya most possibly, makakakuha sa tatay niya na ang matay ganon. Yun po tinatawag na yung genetic, yung mga hereditary factors ng isang tao. Ngayon, yan nagkakaroon niya ng striking difference, matagal, bago mabago yan. It will take thousands of years according to scientists. Kaya halimbawa, negro ka, kahit tumira ka na ngayon dun sa walang araw, negro ka pa rin. Hindi mahahalata yun sa lifetime mo. Mamamatay ka, hindi mahalata yun. Sa susunod na anak mo. Pero after 1,000 years, dun sa pagpapasa-pasa ng hereditary factors na yon, dun lang magkakaroon ng changes. Kaya, hindi ma-i-explain yan in a lifetime. Kasi ang tao sa mundo, matagal na. Daan-daan, libong taon na ang tao sa mundo. Kaya, yung mga factors na yon na-develop for thousands and thousands of years. Sa isang lifetime, you cannot notice that. Because, halimbawa, kung nabuhay ka lang sa 20 taon, hindi mo makikita yung changes. Pero, tanungin mo sa mga scientifico nag-aaral ng genetic, yung mga, meron na nga yung genetic technology, di ba, maalalaman nyo yung ibig kong sabihin. Mahirap lang ipaliwanag yan sa isang colloquial na termino. Binabati ang mga tagapakinig sa Taytay Rizal, lalong-lalo na ang dumadalo sa pulong na ginaganap diyan. Ano ang ibig sabihin, iyong bang hindi siya marunong magalit o papaano? Pakipaliwanag lang po. Kung siya'y pag-ibig, bakit may parurusahan na tao? Alam nyo, napakagandang tanong Yung bang pag-ibig na Diyos hindi marunong magalit? Tanungin natin ang Biblia. Ang Diyos ba pag-ibig? Pakinggan nyo sa unang Juan 4:8, 4:8,16. Ganito nakasulat. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin,
Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kaniya. O de, wala pong duda, no? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang tanong, yung Diyos ba na pag-ibig nagagalit, kapatid na Josel? Pakinggan nyo sa Roma 1:18. Pakinggan nyo. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Kita nyo, yung palang Diyos na pag-ibig, marunong magalit. May puot. Napopoot nga eh. Kanino siya nagagalit at napopoot? Doon sa mga taong gumagawa ng mga kalikuan. Doon sa mga anghel na gumagawa ng kalikuan. Na sinasawata ng kalikuan ng katwiran. Yung mga kalaban ng katwiran niya, yung kalaban ng kanyang righteousness, galitan Diyos doon, napuputan Diyos doon. May pag-ibigan Diyos. O ngayon, sabi nung tanong, bakit siya magpaparusa sa tao kung siya may pag-ibig? Pag hindi siya nagparusa, wala siyang pag-ibig. Bakit? Tingnan nyo. Halimbawa, 3 kaming pinagsabihan, o 5, kasama na natin doon. Sabi sa atin, huwag kayong mangangalunya. Sabi ng Diyos. Si Kaoni, natakot sa Diyos, di siya nangalunya. Biro nyo, yung asawa niya mukhang belekoy, hindi siya nangangalunya. Tumatagal yung asawa niya, pabaho ng pabaho, papanghi ng papanghi. Alam niyo naman yung mga babae, pagka marain ng anak, mapanghi-panghi na yung iba, hindi na naglilinis ng katawan. Wala na ang katawan, losyang na. Tapos yung kanyang duster, andun yung tae, andun yung ihi, magkasama na. Kaya hahalik si mister, napapaatras dahil maangot-angot, ano, kapatid na Diyos Pero kahit na gano'n, ginawa ni Kaoni, hindi siya nangalo niya. Kahit mabango yung sekretarya niya, hindi siya nangalo niya, nagtiis siya. Dahil sabi ng Diyos, huwag kang mangangalo niya, paparusahan ng nangangalo niya. Then nagtiis siya. Nagtiis ako, nagtiis si kapatid na Josel. Hindi nagtiis si Maria, hindi nagtiis si Pedro. Pagdating ng katapusan, walang parusa si Maria at saka si Pedro. Lalabas, hindi niya kami iniibig. Para pakita ng Diyos na iniibig niya kami, tuparin ng Diyos yung kanya sinabi na yung gumagawa ng masama, paparusahan niya. At yung gumagawa ng mabuti, kanyang gagantimpalaan. Yun ang tunay na pag-ibig. May hustisya, may justice, may equity. Kaya huwag sasabihin ng mga pastor ng born again, yan kasi Soriano, huwag kayo makikinig yan. Kung magsalita yan, galit na galit Ha? Nagagalit ka. Ba't di ako magagalit? Ginagago nyo mga kababayang Pilipino. Dinadaya nyo. Di ba panluloko ginagawa nyo? Sabi nyo, iisa kayong relihiyon. Sabi nung isang nakaberde, kami wala kami ikapo. Wala kaming 10%. Sabi nung nakaberde. Sabi naman nung nakapula, dito kailangan ng 10% saka seed faith. Kalbo yung nakapula na yun. Sabi naman nung isang mahaba ang labi na nakaganon, na parang may kagat-kagat na buko. Mga kapatid, tayo may 10%. Yung, di ba? At sabi naman nung isa naman na, nung Gibaba, na humiwalay dun sa kalbo, ang pangalan nun Gibaba Humiwalay yun dun sa kalbong nakapula. Mali naman yung hiniwalay niya, kaya, pero pag-aralan mo, iisa lang silang relihiyon. Yung nakaberde, yung nakapula, at saka yung kumakain ng buko, at saka yung si Gibaba, iisa lang ang relihiyon nun. Nandito lahat sa Channel 13 yun. Iisang relihiyon, under one religion. Magkakaiba ng tinuturo, magkakaiba ng sinasabi. Di ba Pangulo yan? Pangulo yan! Katakot-takot na pang-ulol sa kapwa Pilipino ang ginagawa ninyo. Mahiya kayo kahit konti. You are under all of you are under one umbrella of one religion. Iba-iba tinuturo nyo. Dinadaya nyo mga Pilipino. Yung iba sa inyo may ribulto, iba wala. Hindi ba yung merong ganon? Yung parang kumakain tawag doon, ng buko. Laging nakangitin labas ang bunganga ng bibig. Meron siya katabing babaeng buribulto. Yung isa naman, may katabing lalaking ribulto. Yung nakaberde. Ba't magkaiba kayo? Iisa kayo relihiyon. Alin ako, miyembro nyo at matalino, lalayasan ko kayo. Bakit? Halatang halata. Niloloko ninyo ang mga tao. Bakit? Halatang halata. Hindi lang marunong humalata yung iba. Nag-aabuloy pa rin sa... Yung kaisang kamag-anak yung kapatid natin dito, panayang abuloy doon sa nakaberde. Hindi ba, Pakita mo nga sa TV yan.
Panayang abulos sa kaberde. Tapos ako pa ang kinagagalitan. O kung matalino anak mo, tinan mo, lumayas dyan sa inyo. Bakit? Paano naintindihan nila? Ba't ito, religion na ito. Hindi nakaberde, nakapula. Ito naman, nakaberde naman. Ba't iba-iba? Sa Biblia, yung tunay na Kristyanismo, ganyan ba? Basa. Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:10. Ganito ating mababasa. Ngayon, ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magagsalita ng isa lamang bagay. Huwag magkaroon sa inyo ng pagkakabahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang paghatol. Ano ang sabi ng Diyos? Sa Kristiyano, in general, isa lang. Hindi bahabahagi. Yan naman, Kristiyano kayo. Ba't bahabahagi kayo? Yan ang patuto. Hindi kayo Kristiyano. Mga demonyano kayo. Mga pastor na manluloko. O ngayon, nagagalit ako. Bakit? Kasi kaya ako nagagalit, niloloko nyo kapwa ako Pilipino. Kung ako'y magngingiti pa rito, ha? Ang gaya nung ngiti ni Jot. Di ba? Niloloko mo na yung kapwa ang Pilipino. Wala kang feeling of compassion. Tingnan ninyo. Meron ako nakita, estatwa. Ha? Nakaganon siya. Lumindol. Nakaganon pa rin siya. Yung nakaharap sa kanya, nadaganon ng poste, nung lumindol, nag-iipipilipit sa sakit, nadaganon ng poste, nakaganon pa rin siya. Sabi ko, walang compassion yun, no? Hindi marunong maawa sa taong nasa harap niya, namimilipit ka sa sakit siya naman nakaganon pa. Ano, ibig sabihin yan? Walang feeling of compassion. Hindi ho ako ganon. Kasi tao ako. Tao akong naturuan ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa, na kahit ako'y kagalitan ng marami, sabihin ko yung totoo para wag nang madagdagan ang niloloko sa Pilipinas ng mga manlulokong pastor. Napakaraming naloloko rito sa atin Kung wala rito magtitiyaga, magsasalita ng panluloko ng iba. Di ba maniwalag na panluloko yan? Isang relihiyon lang kayo, may nakaberde, may nakapula. Sabi nung isa, Lord, una ka. Lord. Yun ang sabi niya. Yun namang isa. Tithing, una ka. Ika po, una ka. Di ba? Maniwala ka, isang relihiyon yan. Iisa yung pumupunta riyan na namamahala sa kanila. Yun namang namamahala, patay mali siya. Nag-aawa yung kanyang kampon, siya patay mali siya. Bakit? Panay ang pasok ng pire. Ano, pakialam niya, kung magsabulutan kayo, papasok naman ang pira. 50% ang kanyang sa pire. Yan ang ihayag nyo sa bayan. Yung inyong kalokohang ginagawa. Kaya ako, naghahamon ako sa lahat ng religious preachers. Patunayan yung totoo yung inyo sa pamamagitan ng pagtuturo ng tunay na ebanghelyo. Magalit ang magagalit, masaktan ang masasaktan, bahala ang tao, humatol. Masama bang magalit? Ang Diyos may pag-ibig. Pero, yung Diyos na may pag-ibig at yung Diyos na pag-ibig, nagagalit yun. Pakinggan nyo sa awit, 7:11. Ganito aking mga Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo. Diyos na may galit araw-araw. Kita nyo, ang Diyos may galit araw-araw. May pag-ibig siya, pero nagagalit siya araw-araw. Kanina siya galit? Doon sa mga manluloko. Ayan. Kaya yung sasabihin nyo, si Soriano walang pag-ibig, kung magsalita, galit. Hindi naman ako galit sa kapwa Pilipino. Galit ako sa nanloloko sa kapwa ko Pilipino. Doon ako galit sa manluloko, pero sa hindi manluloko, di ako galit. Ngayon, bago tayo makagalitan dito. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.